yan yung titingnan nyo, ha? May probable cause talaga na may demandahan, may ano na, meron, kasi kung walang probable cause, hearsay lang yan. Narinig lang yan sa kanto-kanto. Sinabi, pinainom lang to, binigyan ba to ng pokpok? Itong hepe na to na kernel, doon sa pista, binigyan lang siguro ng low budget na pokpok, na tag 500 lang na budget, na, sus ko, ang sabi pa naman yan dyan, mga, kaluod, kinakantot lang sa musileo. Hindi ko na lang isasabi ha, ikaw TNT na duwindi ka ha. Hindi ko na lang isasabi kung ano mga pinagsasabi sa iyo. Okay? So, tandaan nyo guys ha, ang pangatlo, escape prisoner. Okay? Yung, pwede mong hulihin kahit wala kang warrant. Pwede warrantless arrest yan. Rule 112. Pwede mong i-apply yan kung while i-travel mo, sinakay mo sa sakyan, itatransfer mo sa correctional. Example, nakulong tong asawa ni kasi nanggagawa ng mga fake na mga para ipakasal sa mayaman. Di ba? Pakasal doon sa chapel. Asawa nitong sino tong tangob? Asawa ng kapitan. Gagawa-gawa. Ganon. Tapos, example, nakulong. Example lang ha. Example. Ita-transfer. Natatakot siya i-transfer. Doon. Kasi, example, kinulong ka muna sa isang, saan ba yan? Example lang to. Kinulong ka muna dyan sa House of Congress. Tapos, ita-transfer ka doon sa correctional. Ay, ayaw mo ma-transfer ka sa correctional. Meron akong atraso doon. Nakulong ng 23 years. Nakulong ng 20 years. Kasi bakit? Ako yung abogado nun Makonsabo kami. Kasi yan sana yung gagawin kang kunyo. Binigyan ba naman ng abogado na para ipakulong siya? Para ipatalo siya? Konsabo din ng mga land grabber. O yan yun guys. Hay, natakas ako habang sinasakay sa van. Kasi tatransfer sa ibang kulungan, tumakas. Ayan, pwede mong hulihin yan. Okay? Or, nakakonfine ka na sa station, nakakonfine ka, tapos bigla kang tatakas. Yan, pwede mong hulihin yan. O, nagkaintindihan na ba tayo, guys? Ha? Nagkaintindihan na ba tayo sa Rule 113? Section 5, warrantless arrest. Tatlo lang yan guys, na pwede kang hulihin ng lespo kung una, in flagrante delicto. Caught in the act ka. Ha? About to commit, actual committed, attempting to commit. Yan, sige, hulihin ka yan. Kahit walang warrant. O, pangalawa, pwede kang hulihin ng lespo din kung hot pursuit daw. Bakit? May probable cause daw siya, may personal knowledge daw siya. Tingnan nyo talaga guys kung probable cause ba yan. Kasi kung hindi probable cause yan, hearsay lang yan. Asan yung proof mo na may pirma ng judge yan talaga? Na noong unang panahon convicted yan o asan? Di ba? Yan yung issue. Kasi baka hindi din alam nabudol din to si Dalisay Baka hindi ko rin alam ha. Hindi ko rin alam. Or alam ba o hindi. Basta wala na ako dyan. Labas na ako dyan. So alam o hindi. Basta may mali kayong ginawa. Bakit nyo yan hearsay? Yan, nagbabiolate kayo sa Rule 113 yan. Hindi yan hot pursuit. Bakit nyo sasabihin hot pursuit? Hearsay lang pala. Narinig nyo lang pala sa pista, pinainom lang kayo, binigyan lang kayo ng doon Diba? Tapos, maniniwala na kayo. Okay? So, tapos ang pangatlo na pwede kang i-warrantless arrest is Rule 113. Legit to guys sa Pilipinas para alam nyo guys kahit di pa kayo mag-aral, alam nyo guys, okay? Escape, sumastyle ka ng i-escape, yan, mahulihin ka talaga. Yan na yun guys sinabi ko na sa iyo ang Rule 112 at Rule 113. Rule 112, preliminary investigation na style. Rule 113, warrantless arrest na style. Okay? Sige. Yan na yun. So, dito tayo sige, tapos na ako dito. Ito na, mga segue na ako. Ano na bang oras? Sige, nag-isang oras na ako. Dito tayo sa... Bakit ko to sinasabi? Ha? Bakit ko to sinasabi?
Kasi magta-topic tayo about crime against humanity. Okay? Ito guys, hindi ko lahat isasabi. Kasi ito, maamin talaga ako. Mayroon talaga akong, kaya hindi ko lahat isasabi. Isasabi, anyas ako ha. Kasi, syempre, love ko si Basta, okay? Pero meron akong isasabi lang na dapat malaman ng tao. Okay? Para para bigyan ko rin kayong idea na hindi tayo babalik-balik ng jurisdiction. Ko ginoo ko. Diba? Okay. So, ito kasing crime against humanity, guys. Belong siya sa jurisdiction ng court. Okay? Nasa utak ko na lahat, pero gusto ko kasi tama yung pagkakasabi ko. Okay? Part 2 siya sa Rome Statute ng about sa jurisdiction. Okay ha? Part 2, Rome Statute. Ano yung Rome Statute, guys? Ano yon? Treaty yan, guys, ha? Rome Statute. Treaty yan na parang pang-international natin na pact natin yan, agreement natin yan na under yan lahat sa ano ba yan? United Nations. Okay? Na ang ini-establish nito ay International Criminal Court. Okay? Sa Rome Statute Jurisdiction Article 5, okay, crimes, kung magsasabi tayo ng jurisdiction, Article 5, crimes within the jurisdiction of the court. Ito ha, intindihin nyo guys ha. Part 2 ng Rome Statute. Article 5, crimes within the jurisdiction of the court. So, most serious crimes. Okay? Tandaan nyo lang guys na ang meaning doon sa Particle 2, jurisdiction ang parang highlight, tapos Article 5 siya, ito yung sinasabi ng mga krimen within sa jurisdiction sa court. Court, basta magsasabi akong court, guys, court na Hague ha, court na Rome Statute ha. Bakit Hague? Kasi yun yung headquarters ng ICC, kaya Hague. Okay? Nagets niyo na guys? Guys, crimes within the jurisdiction of the court, most serious crimes. Okay? 4 ito sila. Genocide, crimes against humanity, crimes of aggression, at saka yung war crimes. Okay, yung 4. So, dito tayo mag-focus sa Article 7. Didiretso ako ng Article 7 na crimes against humanity. Ano matong crimes against humanity? Ano yan siya, guys? Crimes against humanity. Okay? Yan yung palagi nilang inuulit-ulit na systematic daw na attack direct sa civilian na population. Okay? Systematic. So organized. So, ibig sabihin may policy. Meron para na ring agreement. So, in short, meron talaga tong papel din. Okay? Okay. So, yan siya. So, crimes against humanity. So, yung March 7, 2028, 3 a.m. 2025, okay? March 7, 2025, 3 a.m. Secret na nirelease ang warrant of arrest ni Matandang Aguila. Okay? Tapos, pagka March 11, hindi pala. March 11, tingnan nyo kung 11 or 12 ba yun, ha? Doon nahuli. Diba? Yung Matandang Aguila. Okay? Tapos, nag-first appearance siya ng March 14, diba? Tama ba, guys? Nag-first appearance siya ng March 14. Okay? Dapat sana, tapos
Tapos, sinet doon na September 23 ang parang confirmation of charges niya. Okay, sinet. Pero, hindi to natuloy. Ang nangyari, ang confirmation of charges is February 23 to 27. Okay? Tama ba ako, guys? Oo. So, yun. So, balik tayo dito sa crime against humanity. Sus ko, mag-teacher na naman. Okay? Ang crimes against humanity, ang number one na, tandaan nyo to guys ha, tandaan nyo to, ang talaga ka-highlight dito is about impunity. Itong Rome Statute na to. Okay? Ano yang impunity? Parang, walang exempted ba? Walang favor ba? Kahit mataas ka pa na opisyal, hindi ka pwede na excuse ka kung mayroon kang ginawang kasalanan. So, dito kasi, ini-establish kasi dito sa Rome Statute. Okay? Itong Rome Statute na treaty, ini-establish dito ang X sa impunity. Wawalain natin tong impunity. Walang favoritism dito. Okay? So, yan ha. O, yan. Impunity muna yung isasabi ko. So, crimes against humanity. Dito daw sa crimes against humanity, kung ididiretso na lang natin ang sabi ito, ang una daw gagawin sa iyo, or kung sino bang accused dito, or kung sino ba yung i-arrest dito na tao na ipupunta sa hahatulan natin, okay? Ang una daw gagawin daw dito is arrest and transfer. Okay? Pangalawa mong gagawin dito, pagtapos mong i-arrest at transfer, initial appearance. Okay? Pagtapos mo ng initial appearance, yun na yung pangatlo, i-confirmation of charges mo. Okay? Pagtapos mo ng confirmation of charges, kung substantial yung grounds, okay? Trial ka. Oh, may trial na, doon na labas ng mga ebidensya na mga laglagan na yan, may mga kung ano na question na yan, defense, prosecutor, ganun, okay? Tapos, judgment. Judgment pagkatapos, yan na yon, guilty ba or hindi. Okay? Tapos, pagka 6, meron sentencing. Okay? Sabi doon kung 30 years ka lang ba o life ka ba, ganun. Usually, hindi siya bababa kasi ng 30 years up siya kasi heinous crime man kay international crime. Nagsasalita mo tayo about sa mga pang-international kasi grabe na heinous, grabe na crime yung nagawa. Okay? Kaya, hindi siya bababa sa 30 years. Kaya, ang nasa hatol, 30 years or life. Okay? So, yan. Sasabi dyan sa sentencing. Sasabi din dyan ng about fines. Ano yung parang multa. Tapos, sasabi dyan, reparation. So, yun. Yung mga naabala. Kasi, talo man. So, kailangan yan. Yung example, yung sa martial law victims sa 1986, oo, may mga reparation. Yun yung sinasabi ko din guys na may dapat akong kukunin na hindi ko pa nakukuha sa papa ko. Okay? So, yan yung sa sentencing. Tapos, yung ika-7, meron silang parang appeal. Tapos, yung pagka-8, kung hindi successful yung talaga. Kasi titingnan dyan kung pwede pa ba, madala pa ba, pero kung hindi talaga, so, i-enforce mo na yung sentence. Hindi successful yung appeal, i-enforce mo na yung sentence, okay? So, yan na yon. Kung convicted ka, yan na yon yung prisoner ka na talaga na itatransfer ka sa mga parang affiliate sa ICC na mga pwedeng doon ka na, kasi convicted ka na, doon ka na talaga ikukulong. Na usually yung example, yung marami to, pero yung example yung nakalagay sa nabasa ko, may Norway, may Finland, may Serbia. Okay?
kung convicted na yung isang accused, okay, or suspect, okay?